So welcome back to another vlog. Konnichiwa. So magandang hapon sa inyong lahat. And today pupunta tayo dito sa isa sa mga grape farm dito sa Osaka. So nag-drive kami ng almost 1 hour kasi traffic guys. At napadpad kami dito sa Kashiwarashi kung saan madaming grape farm or vineyard. At isa nga sa pinakapaborito kong prutas ang grapes. Kaya naman kapag ganitong summer, hindi talaga nawawala sa itinerary namin ang pumunta sa grape picking. Ang mga grape farm dito sa Japan ay nandito sa kabundukan. Kaya naman guys, mapapalaban muna kayo sa akyatan bago sa kainan. Ang grape picking nila guys ay nagkakahalaga ng 1,800 yen at good na yan for 2 hours. Kaya naman magsasawa ka at malalasing ka talaga sa dami ng grapes na pwede mong pagpilian. Kung mapapansin nyo, napakababa ng mga bunga nila guys at nauuntog-untog nga kami pagpasok kasi naman hindi mo talaga maiwasan dahil dikit-dikit yung mga bunga ng mga grapes. Medyo mainit nga itong loob ng kanilang vineyard kasi nga napapalibutan siya at nababalot ng plastic cover. Sinamahan nga pala kami ng may-ari hanggang sa loob at namili kami kung saan kami uupo. Siyempre pipiliin natin yung hindi masyadong mainit dahil mainit na yung loob ng vineyard. At ayan guys, nalilito nga kami kung saan kami uupo, kung dito ba sa baba or doon sa taas. At naghanap-hanap kami ng mas magandang pwesto at nakahanap kami sa may bandang itaas kung saan walang masyadong tao sa paligid. At ito ngang may-ari ng vineyard o si Tatang ay inaya na kami para i-guide at ituro sa amin kung ano ba yung iba't ibang klase ng mga grapes na nandito sa kanilang vineyard. Sa ibang lugar kasi kami nag-grape picking last year kaya naman hindi namin kabisado itong lugar. At binigyan nga kami ng instruction na magdala ng sariling picnic sheet or itong sheet na pwedeng ilatag dito sa uupuan. May inabot din pala sa amin na gunting na gagamitin natin para i-cut yung mga grapes at yung basurahan na gawa sa origami. Dito nga sa area na to, napansin ko wala na siyang bunga so tapos na siyang i-harvest guys at sabi ng asawa ko hindi talaga nila pinagsasabay-sabay pamungahin or pahinugin yung mga grapes para naman mas mahaba pa yung time ng pag-grape picking at pag-harvest ng mga grapes. Napaka-amazing talaga at napakatatalino nitong mga Japanese. At kahit saan ka nga maglakad, ayan, nandyan yung mga grapes na nakasabit dyan sa may vines. At ayan nga guys, ipinakilala sa amin ni Tatang kung alin dyan yung mga nahihinog ng grapes at kung ano yung mga kulay niya. Kasi merong grapes dyan na kulay green at kapag nahinog ay kulay pink. So, ang sabi sa amin dati, nung una kong magpunta sa isang grape picking, yung mas darker yung color, yun daw yung mas masarap na grapes. So, ayan guys, I hope it helps you na mamili kung mapupunta kayo sa grape picking. At pagkaalis nga ni Tatang ay naghanap na ako ng pwede naming kaining grapes dito sa may dulo. At pansin nyo, hindi pa siya masyadong hinog at kulay green pa yung mga grapes. Meron din palang green na grapes dito sa Japan. Ang tawag nila ay Shine Muscat at yun yung pinakamasarap para sa akin na klase ng grapes. Kasi crispy yung balat niya at napakatamis ng loob niya. Pero unfortunately, dito sa course na nakuha natin na 1,800 yen, hindi kasama yung Shine Muscat. Pero okay lang yan kasi madami naman tayong pagpipilian na iba't ibang klase ng grapes. At kung mapapansin nyo, medyo green pa nga ito pero nung kinain namin yan, sobrang tamis niya guys. At dali-dali nga kaming bumalik doon sa uupuan namin at kung saan tayo kakain. Medyo madulas yung daan guys, kaya naman doble ingat yung pagbaba namin dyan. By the way guys, marahil nagtataka kayo kung sino ang kumukuha ng ating video. Walang iba kundi si Miss Daddy, ang aking workmate. At inaya ko nga siya today dahil nasakto naman na day off niya. At tuwang-tuwa nga siya kasi first time niyang pumunta sa grape picking. At pagbalik nga namin dito sa aming pwesto, makikita nyo guys, meron kaming maliit na timba na may tubig. So binigay yan sa amin para mahugasan at maibabad yung kakainin namin. And just a tip, kapag gusto nyo kumain ng malamig-lamig na grapes, maglagay kayo ng tubig guys sa pet bottle at ayan, patigasin natin hanggang mag-yellow at ilalagay natin dito sa may tubig. Ayan guys, so after few minutes lalamig yung grapes at masarap-sarap siyang kainin kasi nga mainit dito sa loob, mas masarap ang grapes kapag medyo malamig.
At pagtingin ko nga dito sa may timba, yung anak ko guys, sinausaw niya na yung buong kamay niya. Pero don't worry dahil pinag-alcohol ko naman siya at pinunasan yung kamay niya gamit ang alcohol sheet. One down. Nagdala kami ng pet bottle. Nilagyan natin ng tubig at pinalamig. Pinatigas. Lamok? May lamok. Tapos nagdala din tayo ng chips. Pwede rin palang magdala ng obento o pagkain dito sa loob ng vineyard guys. Para naman hindi kayo maumay kapag kumakain kayo ng napakadaming grapes kasi sobrang tamis talaga niya. At dahil naubos na namin yung una naming kinuha, kumuha ulit kami ng ibang variety para naman matikman. So. 色濃い方が美味しい。これもmay ano saこれにしようか。Ayan guys. Guntingin lang siya. Yeah. Laki. Oh my God. Nalagay natin sa tubig na may yelo tapos kakainin. Let's go. Picturean kita, gusto mo? Oo. Mamaya. Ito nga pala si Miss Daddy at mukhang nag-e-enjoy na siyang landakan itong mga grapes na pinagpipitas namin. Kawai. Oishi? Oishi. Akinai ne. Ang lalaki niya guys. Ayan. Pwede mo din ito. Wala, naubos niya. Luus na. Masarap doon eh. Oh, chiga. Very iya. Nandewa ka rin sir. Hanap tayo ng pione. Yung itsura niya, Miss Daddy, lagi yung kami bilog? pinapasalubungan ni lolo ni Masato. Mas masyado itong bilog na. Ayan guys, konti na lang dito kasi nahinog na siya, hina-harvest. Maghanap tayo ng, yung konti lang, pag ang dami, hindi siya. Masarap Miss Daddy pag yung dark yung kulay. Dark. How about this one? Oh, ito mas dark siya. Okay na. Lemon, may iwa. Go. Yeah! Nanggigil ka sa Buddha. Nakakagigil. May maliit pa, tingnan mo. Come on. And I hope you enjoyed watching our video. Thank you guys for watching. Arigato!